Kaibigan, ilang oras meron ka sa isang araw? Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo sa programa ng 24/7 Wow Words of Wisdom. 24 oras mayroon ang isa sa atin. Tama po ba? Ang presidente ng Pilipinas ay mayroong 24 oras. Ang mga milyonaryo ay mayroon ding 24 oras. Maging ang mga street sweeper ay mayroon 24 hours din. So, sabihin niyo po sa akin kung bakit ang marami ay tila kulang ang oras. Ang iba naman ay nagrereklamo na hindi nila kayang magbasa ng isang libro. Pare-parehong may 24 hours, may iba't ibang pinaggagamitan. Bakit? Ang mundo ngayon ay mabilis na ang takbo o sinasabing high-tech. Marami na ang kayang gawin pero sinasabi pa rin walang oras o panahon. O maaring hindi ko alam kung paano gamitin. Una, hindi ka naman talagang busy. Distracted ka lang. Sabihin natin, ganun nga. Dami kong ganap ha. Ang dami kong trabaho, may trabaho ako, may pamilya ako, ang dami kong responsibilidad. Yes, alam ko po, tingnan po natin kung paano natin hawakan ang ating mga cellphone. Ilang oras po ang ating ginugugol o nauubos sa social media? May 3 oras po ba? 4 o 5? Now, sasabihin natin wala tayong oras na ilalaan lang po natin sa maling paraan. Sabi po na aklat ng Efeso 5:16. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Basahin ko lang po sa Amplified Version. Making the very most of your time. Why? Because the days are evil. Ang taong pong ito ay gawin nating makabuluhan. Yamang ang salita po ng Diyos ay nagbababala sa ating lahat. Sabi nga, mayroon tayong panahon sa ating Facebook. Mayroon tayong oras doon. Sa ating panonood sa YouTube, meron din po tayong oras doon. O mga laro sa cellphone ay namamayagpag kahit may kaalaman na tayo na ito ay hindi po nakakabuti sa atin. Maging sa ating mga anak. Maging ang ating mga kaibigan ay kailangan ng ating oras. Even gossip, have your time, na wala namang tulong na nagagawa. Alam natin, ang isa sa quotation na, time is gold. Pero, hinaayaan natin ito na manakaw sa atin. Opo, dapat tayong matulog ng 8 oras sa isang araw. Wala pong masama doon. At ito po ay mabuti sa ating katawan. Meron pa po tayong natitirang 16 na oras. At sabihin natin nagtatrabaho tayo ng 8 hanggang 10 oras para magkaroon ng pera, para mabayaran ang ating mga bills, katulad ng kuryente, tubig, syempre meron po din sa pagkain at marami pang iba. May natira pa po dun sa 8 oras. Sabihin natin na kumain tayo, naligo, etc. Sabihin natin merong 2 oras ang nagugol mo. May tira pa rin pong muli. Sabi 6 na oras o 5 oras ang natira. At ano ang ginawa natin sa natira? Ano po kaya ang ginawa natin sa natirang oras? Sabi nga, nag-scroll tayo, nanonood, nagsisearch, ang sabi ay nagko-complain, sabi ng complain, nagre-reklamo. Tapos paano ko nga ba nagamit yung aking oras na para namang kulang? Gawing kapaki-pakinabang ang ating 24 oras na mayroon tayo. Taong 2026 na po. Nawa po yung mga hindi natin tamang paggamit ng oras ng nakaraang taon ay magamit naman natin sa taong ito. Yamang ang Diyos ay nagbababala. Uulitin ko po sa aklat ng Efeso, ang sabi doon,
Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Ang sabi naman sa wikang Banyaga, making the very most of your time. Totoo po na ang oras ay mahalaga at dapat ay walang nasasayang. Pero hindi po natin napapansin na ang oras natin ay nasasayang dun sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya bibigyan ko po kayo ng ilang makabuluhang paggamit ng oras para sa taong ito ng 2026. Gawin po natin na sa una pa lang, sa paggising pa lang, sa pagmulat pa lang ng iyong mga mata, patagpuin na natin ang ating Panginoon. Manalangin, magbasa at mag-aral ng kanyang mga salita, makinig sa mga awiting makalangit o sa mga nagtuturo ng purong salita ng Diyos. Pakinabang na oras maging sa pangwalang hanggan ay dadalhin natin. At sabi nga, yung mga oras natin, lagi naisin po natin na ito ay may patnubay ng banal na espiritu. Yamang alam natin, time is gold. Ang sabi nga, mayroon pong isang awitin na gintong panahon. O sabihin natin, gintong oras. Huwag po natin pabayaan. Ang oras ay manakaw, lalo na sa ating mga pamilya. Sabi nga, ang meaning daw po ng time sa family ay LOVE. O sabihin natin, baliktad po pala. Ang meaning daw po ng love sa family ay TIME. Oras, panahon. Kailangan po natin yan, hindi lamang sa pamilya, lalong higit, oras para sa ating Panginoon sa pakikipag-ugnayan. Time is gold, gamitin natin tama. Kaya nga lagi pong sinasabi sa programang ito na ang oras ay gamitin upang luwalhatiin ang ating Diyos. Nawa po ganun po tayo na ginagamit natin ang oras na naluluwalhati ang ating Ama sa langit. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat. Ngayon pa lang ay nagbabala ka na ng taon na pinasok namin ngayon ay gagawin namin makabuluhan ang paggamit ng aming oras. Salamat na sa patnubay na yung banal na espiritu. Tunay nga po magagampanan namin ito sa ganang amin, hindi kaya, sa ganang iyong biyaya ay makakaya po namin. Salamat sa lahat na nakinig ng iyong salita. Ang dalangin ko na itong babalang ito ay pumasok hindi lamang sa isipan hanggang sa puso, Panginoon, at naisin na lang maipamuhay ang bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako po, Sister Alma, na nagsasabing ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhatiin.